Tumunog ang telepono ko sa ganap na 2:00 ng madaling araw. Ang boses ni Mama ay humiwa sa katahimikan ng gabi na parang isang matalim na kutsilyo. Darating ang pamilya ng mapapangasawa ng kapatid mo para sa hapunan bukas. Maaari kang pumunta, pero itikom mo ang bibig mo. Huwag kang magsasabi ng kahit ano tungkol sa trabaho mo. Napaupo ako sa kama sa loob ng kondo ko sa Makati. Bakit po, Ma? Isang federal judge ang tatay ng babae. Huwag mo kaming ipapahiya gaya ng palagi mong ginagawa. Sagot niya bago binaba ang tawag. Napangiti ako ng mapait sa dilim. Nakuha ko ang mensahe. Ako si Ilara, 34 na taong gulang. At ito ang kwento ng gabing gumuho ang maingat na itinayong bahay ng mga kasinungalingan ng pamilya ko sa harap ng hapagkainan. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang simpleng tanong ng isang lalaki. Pero bago ang lahat, hayaan niyo muna akong ikwento kung paano lumaki bilang maling uri ng anak. Lumaki ako sa Laguna, isa sa mga bayang yon kung saan alam ng lahat ang pangalan mo, ang mga grado mo sa eskwela, at kung ano ang sinabi ng nanay mo tungkol sa iyo sa palengke noong nakaraang Martes. At ang sinasabi ng nanay kong si Amalia tungkol sa akin ay halos wala. May 2 anak si Amalia, pero kung pakikinggan mo siyang magsalita, iisipin mong isa lang ang anak niya. Si Nico. Si Nico na napakagwapo. Si Nico na napakagaling makisama. Si Nico na nagbibigay liwanag sa bawat silid na pinapasukan niya. Samantalang ako ang anak na palaging sumasagot-sagot. 7 taong gulang pa lang ako nang mapansin ko ang altar ng mga litrato sa aming sala. 5 naka-frame na litrato ni Nico. Noong nag-MVP siya sa basketball, school portrait, family vacation, church choir, at birthday party. Isang litrato ko lang ang nandoon, nakatago pa sa likod ng isang florera kung saan kailangan mo munang iurong ang mga bulaklak para lang makita ako. 17 taon ako nang graduate bilang second sa aming klase. Hindi pumunta si Amalia. May laro si Nico ng baseball noon. Buong oras lang siyang nakaupo sa bench bilang backup outfielder. Pero nandoon ang nanay ko sa bleachers, naghihiyaw para sa anak niyang hindi man lang nakatapak sa field, habang ako ay mag-isang naglalakad sa entablado para tanggapin ang medalya ko. Nakakuha ako ng full scholarship nung college hanggang sa law school. Ako mismo ang nagbayad ng lahat ng utang ko sa pag-aaral. Hindi ako humingi ng kahit ₱1 sa pamilya ko. Pero ang sabi ni Amalia sa mga kapitbahay, nag-drop out daw ako at lumipat sa malayo. Hindi niya sinabi kung saan. Hindi niya sinabi kung bakit. Hinayaan niya lang ang katahimikan na gumawa ng sarili nitong kwento. At sa isang maliit na bayan sa Laguna, ang katahimikan ay isang uri ng lason. Tumatawag pa rin ako tuwing Linggo. Nagpapadala ng regalo tuwing Pasko. Nagmamaneho ng 2 oras mula Makati pa uwi ng Laguna para sa mga okasyon. Para lang marinig si Amalia na ibalik ang usapan kay Nico bago ko pa matapos ang sasabihin ko. Patuloy akong nagpapakita. Patuloy akong umaasa. Hanggang sa tumunog ang telepono ko sa ganap na 2:00 ng madaling araw. Hayaan niyo akong ikwento sa inyo ang tungkol kay Nico. Siya ay 29 na taong gulang, 5 taon ang bata sa akin. Mayroon siyang ngiti na nagpapatiwala sa mga tao bago pa man siya magsalita. Nagtatrabaho siya bilang sales associate sa isang dealer ng sasakyan. Maayos naman siya sa trabaho niya, pero hindi siya kahanga-hanga. Pero kung tatanungin mo si Amalia, si Nico ay isang regional sales director. Si Nico ay nakatakdang i-promote. Si Nico ay kakatapos lang ng isang multi-million deal. Walang katotohanan sa lahat ng iyon. Pero sinasabi ito ni Amalia nang may buong paninindigan hanggang sa pati si Nico ay naniwala na rin sa sarili niyang kasinungalingan. Noong huling piyesta, hinila ako ni Amalia sa gilid. Huwag kang magsasalita tungkol sa trabaho mo ngayon. May pinagdadaanan si Nico. Pumayag ako, nanahimik ako, at sa loob ng 3 oras, nagkwento si Nico tungkol sa mga big deals niya habang walang nagtanong sa akin kahit isang beses.
Wala. Pagkatapos, ako ang mag-isang naghugas ng mga plato. May Facebook account si Amalia. Nagpo-post siya ng mga litrato ni Nico na may captions na, "So proud of my son's career milestones. Ang galing talaga ng batang ito." Minsan, tiningnan ko ang feed niya sa loob ng 2 taon. Ang pangalan ko, zero. Ni isang beses hindi nabanggit. Inilapag ko ang telepono ko at tumitig sa kisame ng kondo ko. Ang kondo na binabayaran ko gamit ang career na pilit niyang itinatanggi na umiiral. Hindi ko kailangan ng papuri niya. Kailangan ko lang na itigil niya ang pagbubura sa akin. Pero hindi ako binubura ni Amalia dahil galit siya sa akin. Mas madali sana kung ganoon. Binubura niya ako dahil ang pag-iral ko ay sumisira sa kwentong binuo niya sa isip niya. At mas mahal niya ang kwentong iyon kaysa sa katotohanan. Ako ay isang litigation attorney sa isang tanyag na law firm sa loob ng 8 taon. Mga federal cases, civil rights, at labor disputes ang hawak ko. Yung uri ng trabaho kung saan tumatayo ka sa korte para ipaglaban ng mga taong binaliwala at pinipilit mong manaig ang katarungan. 5 buwan na ang nakakaraan, humawak ako ng isang kaso sa Regional Trial Court. Ang judge ay si Enrico, may puting buhok, matalas ang mga mata, at kilala sa pagiging mahigpit sa korte at walang pasensya sa mga abogadong hindi handa. Isang komplikadong civil rights case iyon. Ang kalaban namin ay isang partner mula sa isang firm na 3 beses ang laki sa amin. Ako ang lead counsel. Natatakot ako, pero naghanda ako ng husto. At nang tumayo ako para sa oral argument, parang may kung anong nag-click. Malinis at eksakto ang bawat salita ko. Nakita ko si Judge Enrico na nakuha ang atensyon. Nanalo kami. Pagkatapos, sa hallway, pinigilan ako ni Judge Enrico. "Attorney Ilara," sabi niya, "iyon ang isa sa pinakamahusay na oral argument na narinig ko ngayong taon." Nakipagkamay siya sa akin at tumayo lang ako doon sa hallway, pilit na hindi umiyak. Hindi ko sinabi kay Amalia, walang saysay. Ang huling beses na binanggit ko ang trabaho ko sa telepono, pinutol niya agad ako. Walang gustong makinig sa mga legal na bagay na yan, Ilara. Pagkatapos, nagkwento siya ng 40 minuto tungkol sa papuring natanggap ni Nico mula sa isang customer. Kaya itinago ko ang tagumpay ko. Itinago ko ang pakikipagkamay ng judge sa isang tahimik na sulok ng puso ko. Wala akong kaalam-alam na ang judge na yon ay ang tatay pala ng babaeng nakatakdang pakasalan ng kapatid ko. At ngayon, ang tawag na yon sa 2:00 ng madaling araw ang nagbalik sa akin sa gulo. Isang hapunan para sa mapapangasawa ni Nico. Isang gabi kung saan kailangan kong maging invisible muli. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko alam na ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas. Kahit gaano mo pa ito pilit na itago sa ilalim ng hapagkainan. Biyernes ng hapon, umalis ako sa opisina ko sa Makati ng 4:00. Hinubad ko ang aking courtroom suit at nagpalit ng mas simpleng damit bago sumabak sa trapiko sa SLEX pauwi ng Laguna. 2 oras na biyahe. Daan-daang beses ko na itong ginawa. Padaan sa mga factory, sa mga subdivision, at sa exit kung saan palagi kong naiisip na bumalik na lang sa Maynila pero hindi ko kailanman ginagawa. Naka-off ang radyo. Nag-iisip ako. Iniisip ko ang Mother's Day, 3 taon na ang nakakaraan. Nagpadala ako ng mga bulaklak at sulat kamay na card, pero tumawag si Amalia para lang sabihing, ipinagluto ako ni Nico ng almusal sa kama. Napakalaming talagang bata. Walang banggit tungkol sa mga bulaklak ko. Nakita ko na lang ang mga yon sa basurahan pagbisita ko makalipas ang 2 linggo. Iniisip ko noong binayaran ko ang pagpapaayos ng bubong ng bahay namin matapos ang malakas na bagyo. Ako ang nag-abot ng pera. Ako ang naghanap ng kontraktor. Ako ang nakipag-usap sa mga trabahador. Pero nang magtanong ang mga kapitbahay, sinabi ni Amalia na may isang kaibigan na tumulong sa kanila. Hindi ang sarili niyang anak, isang kaibigan lang. Iniisip ko noong 6 na buwan na ang nakakaraan.
Ang gabing nanalo ako sa pinakamalaking kaso sa aking career. Tumawag ako sa bahay, punong-puno ng galak. Nakinig si Amalia nang siguro ay 15 segundo lang. Mabuti naman anak. Oh, si Nico nga pala, pinuri ng isang bigatin na kliyente. Malayo talaga ang mararating ng kapatid mo. Hinigpitan ko ang hawak sa manibela. Huminto ako sa isang gasolinahan sa Binyan para magpakarga. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Pinili ko ng maigi ang suot ko ngayon. Isang navy silk blouse, itim na slacks, at ang maganda kong relo. Mukhang profesional pero hindi masyadong magarbo. Nakita ko rin ang blazer na nakasabit sa likod ng upuan ko. Pinili ko ito kaninang umaga nang hindi iniisip kung bakit. Pero habang nakatayo rito, alam kong ayaw kong magmukhang yung taong sinasabi ni Mama na clerk lang sa opisina. Isang tahimik na hapunan. Iyon lang naman ang kailangang mangyari. Isang gabi para kay Nico. Bumalik ako sa kalsada. Malapit na ang takip silim. Patuloy ang aking pagmamaneho. Dumating ako sa bahay ng isang oras na mas maaga. Sinalubong ako ni Amalia sa pinto. Maayos ang kanyang buhok. Suot ang kanyang bagong hikaw na perlas. Ang uri ng ngiting suot niya kapag mayroon siyang proyekto na pinamamahalaan. Pasok ka na. Kailangan nating mag-usap bago sila dumating. Sabi niya, sabay hila sa akin sa loob na parang isang direktor na nag-aayos ng eksena. Dito ka uupo. Sa dulo. Huwag kang uupo malapit sa judge. Huwag mong babanggitin ang tungkol sa buhay mo sa Makati, maliban na lang kung tatanungin ka. At kung tatanungin ka man, gawin mong maikli lang ang sagot. Tumigil siya para ayusin ang isang napkin sa mesa. At isa pa, Elara, kung may magtatanong kung ano ang trabaho mo, sabihin mo na nasa administrative work ka sa isang opisina. Gumagawa ng paperwork, walang espesyal. Naintindihan mo? Tumayo ako sa may pinto ng dining room. Ma, abogado ako. Bakit kailangang magsinungaling? Humarap siya sa akin ng mabilis, matalimang mga mata. Dahil hindi ito ang gabi mo, Elara. Gabi ito ni Nico. Maaari bang kahit minsan sa buhay mo, hindi mo gawing tungkol sa sarili mo ang lahat? Tumingin ako sa likuran niya. Si Mando, ang tatay ko, ay nakaupo sa kanyang upuan sa sala. Nakabukas ang dyaryo, nakatutok sa sports section. Hindi siya tumitingin sa akin. 34 na taon na siyang hindi tumitingin ng diretsyo kapag ganito ang sitwasyon. Palaging tahimik, palaging umiiwas sa gulo. Bumukas ang pinto. Pumasok si Nico. Suot ang isang mamahaling polo shirt. Maayos ang pagkakaayos ng buhok. Nakita niya ako. Ngumiti siya, yung uri ng ngiti na ibinibigay mo sa taong medyo masaya ka na nandoon pero ayaw mong makagulo. Hoy sis, buti nakarating ka. Bati niya. Pagkatapos ay hininaan niya ang boses. Sinabi na ba ni Mama ang mga rules? Alam mo naman, kailangan nating mag-ingat. Doon ko nakita. Alam niya. At okay lang sa kanya. Narinig ko siya. Sabi ko, para sa gabi lang na ito, Elara, hindi naman malaking bagay, diba? Tiningnan ko ang aking nakababatang kapatid. Ang batang binabasahan ko ng kwento bago matulog noong maliit pa kami. Ang batang hinahatid ko sa soccer practice kapag may migraine si Amalia. Pinapabura niya ang aking pagkatao para sa sarili niyang komportable at hindi man lang siya nakaramdam ng hiya. Hindi ako magsisinungaling kung may magtatanong sa akin ng diretsyo. Sabi ko. Nagkibit balikat si Nico. Walang magtatanong, huwag kang mag-alala. Ang dining room ay parang isang pahina mula sa isang magazine. Talagang pinaghandaan ni Amalia ang lahat. Ang chandelier ay may mainit na liwanag. May puting tablecloth, sariwang bulaklak sa isang kristal na florera, at ang magagandang plato na inilalabas lang kapag may performance. Nagpa-cater pa siya. Binilang ko ang mga upuan, 8. Ang mga place card ay may sulat kamay ni Amalia sa kanyang maayos na script. Nahanap ko ang sakin sa dulo ng mesa, malapit sa kanto, pinakamalayo sa gitna.
Ang card ni Nico ay katabi ng kay Nadine, ang mapapangasawa niya. Ang card naman ni Amalia ay diretsyong katapat, kung saan uupo ang judge. Isang maingat na pagkakaayos ng kapangyarihan sa mesa. Tumunog ang doorbell. Unang dumating si Nadine, mag-isa. Maaga siyang nagmaneho bago ang kanyang mga magulang. Siya ay 28 taong gulang, may magandang buhok at mainit na mga mata. Siya yung uri ng tao na mararamdaman mong nakikita ka niya sa oras na tumingin siya sa'yo. Nakita niya ako at agad na iniabot ang kanyang kamay. Ikaw siguro si Elara. Nabanggit ka na ni Nico? Sa Makati ka nakatira, di ba? Anong ginagawa mo doon? Bumukas ang bibig ko para sumagot, pero parang bula na lumitaw si Amalia sa tabi ko. Si Elara ay nasa administrative work lang. Walang masyadong kapanapanabik. Sabi ni Amalia ng mabilis, habang inilalayo si Nadine sa akin. Halika ka na, sweetheart. Patingin nga ng singsing mo. Napakaganda talaga ng panlasa ni Nico. Ang singsing ay simple lang, isang maliit na diamante sa isang manipis na gold band. Pinuri ito ni Amalia na parang ito na ang pinakamahal na alahas sa mundo. Ngumiti si Nadine, pero habang hinihila siya ni Amalia papunta sa sala, lumingon siya sa akin. Isang mabilis na tingin, pero nahuli ko ito. Isang tingin ng taong may napansin na kakaiba. Tumayo akong mag-isa sa dining room. Ang bango ng mga bulaklak ay napakamahal amuyin, at napagtanto ko na ang buong gabing ito ay idinisenyo ng maigi. Bawat napkin, bawat upuan, bawat nakasulat na sagot, lahat ng ito ay ginawa upang mawala ako sa eksena. Eksaktong 7:00 ng gabi, tumunog ang doorbell. Lumutang si Amalia patungo sa pintuan na parang ilang linggong nag-ensayo para sa sandaling ito. Pumasok si Judge Enrico. Mas matangkad siya kaysa sa pagkakaalala ko sa korte. Maputi ang buhok, tuwid ang balikat, at may awtoridad ng isang taong sanay na tumatahimik ang buong silid sa oras na pumasok siya. Kasunod niya si Marisol, elegante at kalmado. May matalas na tingin na tila walang nakakaligtas na detalye. Sinimulan ni Amalia ang kanyang pagpapakilala. Judge Enrico, Marisol, maligayang pagdating sa aming munting tahanan. Ito ang asawa ko, si Mando. Nagkamayan sila ni tatay na halos walang sinabi. At ito naman, pagmamalaki ni Amalia habang hinahila si Nico sa harap. Ang anak kong si Nico, isang regional sales director. Napakagaling niya. Talagang proud kami sa kanya. Inabot ni Nico ang kanyang kamay. Suot ang kanyang pamusong ng ngiti. Nakipagkamay si Enrico, formal at matimbang. Pagkatapos ay lumingon si Amalia sa akin. May bahagyang paghinto. Nagbago ang tono ng boses niya. Mas mabilis. Tila binabasa ang isang maliit na footnote sa isang kontrata. At ito naman si Elara, ang anak kong babae. Nagtatrabaho siya sa opisina sa Makati, sa administrasyon. Kinuha ni Enrico ang kamay ko. Mahigpit ang kanyang hawak at bigla siyang napatigil. Hinawakan niya ang kamay ko ng mas matagal kaysa sa inaasahan. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Ang ekspresyong ginagawa niya sa korte kapag may isang testimonya na hindi tumutugma sa ebidensya. Mariska. Dahan-dahan niyang sambit ang apelyido namin. Elara Mariska. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nakita ko ang tingin na iyon sa korte noon. Agad na tumawa ng malakas si Amalia. Halina kayo sa mesa. Handa na ang pagkain. Hinila niya si Enrico patungo sa dining room, pero lumingon pa rin ang judge sa akin bago siya tuluyang makaupo. Nagsimula ang hapunan. Pinangunahan ni Amalia ang usapan na parang isang konduktor ng orkestra. Si Nico ay nakasara ng 3 malalaking deal ngayong quarter. Sabi niya habang ipinapasa ang lechon. Sabi ng manager niya, wala pa silang nakitang kasing galing niya makipag-ugnayan sa mga kliyente. Tumango-tango lang si Nico habang kumakain. Hindi siya tumututol. Hindi siya kailanman tumututol kay mama. Tahimik kaming kumakain ni tatay. Kami ang mga tagapanood sa one-woman show ni Amalia.
At alam naming pareho ang aming papel. Nakikinig sina Enrico at Marisol. Magalang sila. Pero napansin ko ang mga mata ni Marisol na tila sinusuri ang buong silid. Pinapanood niya kung paano ako pinuputol ni Amalia tuwing susubukan kong kumuha ng pagkain. Pinapanood niya kung paano ako pilit na ibinabaon sa katahimikan. Lara, pakitingnan naman ang oven sa kusina. Baka may kailangang ilabas. Utos ni Amalia. Tumayo ako. Chinek ang oven na wala namang laman. Lara, pakikuha naman ng malamig na tubig sa ref. Tumayo ulit ako, kumuha ng tubig at bumalik sa upuan. Sa ikatlong pagkakataon na sinubukan kong magsalita para lang purihin ang ulam, dinapuan ako ng salita ni Amalia. Judge Enrico, nakita niyo na ba ang mga litrato ni Nico sa huling business trip niya? Dahan-dahang ibinaba ni Marisol ang kanyang tinidor. Amalia, malumanay niyang sabi, gusto ko namang marinig ang tungkol kay Lara. Tumahimik ang buong mesa. Hindi nawala ang nangiti ni Amalia, pero ang kanyang mga mata ay naningkit. Si Lara ay napaka-pribadong tao. Sabi niya, parang salamin na madulas. Ayaw niyang pinag-uusapan ang sarili niya. Hindi ba, anak? Lahat sila ay tumingin sa akin. Naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Tiningnan ko si Mama. Ang kanyang perpektong lipstick, ang maingat na inensayong ngiti, ang mahigpit na pagkakahawak sa bawat pangungusap sa silid na ito. At sinabi ko, hindi naman po, ayos lang sa akin. Naramdaman ko ang tensyon sa kamay ni Amalia sa ilalim ng mesa. Lumingon si Nadine sa akin, punong-puno ng kuryosidad. So, Lara, mahirap ba ang trabaho mo sa Makati? Sabi ni Nico, administrative clerk ka raw? Gusto ko naman doon. Ang opisina ko ay malapit lang sa Federal Courthouse, kaya kung minsan... Biglang umubo si Amalia ng malakas at matalim. Ang uri ng ubo na halatang peke. Lara, pakikuha pa ng tubig sa kusina. Ubus na yata. Ang boteng dinala ko, 10 minuto pa lang ang nakakaraan, ay halos puno pa. Kitang-kita ng lahat. Tumayo ako, pumunta sa kusina, at sumunod si Amalia. Bago pa man huminto ang pag-imbay ng pinto, nasa harap ko na siya. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na sigaw. Anong ginagawa mo? Sabi ko, huwag mong babanggitin ng korte. Ma, nagtatanong si Nadine. Sinasabi ko lang kung nasaan ang opisina ko. Kilala kita, Lara. Itinuro niya ang kanyang daliri sa mukha ko. Lagi mong ginagawang tungkol sa iyo ang lahat. Huwag na huwag mong sisirain ang gabing ito para sa kapatid mo. Tumayo lang ako doon. Hawak ang pitsel ng tubig na hindi naman kailangang punan. Tinitigan ko ang babaeng nagluwal sa akin, na ngayon ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Takot siyang gumuho ang kanyang palabas sa isang katotohanan lang. Babalik na ako sa mesa, sabi ko ng mahinahon. Bumalik ako sa dining room. Inihain na ang pangunahing putahe, pero si Judge Enrico ay hindi sa pagkain nakatingin. Nakatingin siya sa akin. Lara, sabi niya, pinutol ang pagkukwento ni Amalia tungkol sa kung gaano ka-successful si Nico. Ilang taon ka na sa Makati? 8 taon na po, Judge. 8 taon. Tumango siya ng dahan-dahan. Mahabang panahon niyon. Saang bahagi ng lungsod ang opisina mo? Nanigas ang kamay ni Amalia habang humahawak ng kutsara. Judge, gusto niyo bang makita ang mga award ni Nico noong elementary? Mamaya na, Amalia. Hindi tumingin si Enrico sa kanya. Nanatili ang kanyang mga mata sa akin. 8 taon sa administrative work sa Makati. Dapat ay pamilyar ka sa paligid ng korte. Hindi ito simpleng usapan. Sinusubukan niya ako. Sinalubong ko ang kanyang mga mata. Isang courtroom reflex. Opo, Judge. Pamilyar po ako sa lugar na yon. Tumango si Enrico. Tumingin siya kay Marisol at nagpalitan sila ng tingin na tila may sariling usapan. May nagbago sa aura sa loob ng silid. Tumawa si Amalia, isang tawang tunuglata. Alam niyo, itong si Lara ay napakakakaibang bata noong lumalaki.
Laging nasa kwarto, laging nagbabasa, ayaw makipaglaro. Akala niya yata ay mas matalino siya sa lahat. Tiningnan ko ang mukha ni Nadine. Ang kanyang ngiti ay nawala. Napansin niyon ni Marisol. Napansin din niyon ni Enrico. Biglang kinuha ni Enrico ang kanyang baso at tinapik ito ng kutsilyo. Isang malinis na tunog. Gusto ko sanang magbigay ng maikling toast. Anunsyo niya. Lumiwanag ang mukha ni Amalia. Ito na ang hinihintay niya. Ang pagkilala ng isang judge sa kanyang paboritong anak. Siyempre naman, Judge Enrico, ikinatutuwa namin iyan. Tumayo si Enrico, inayos ang kanyang suite at dahan-dahang lumakad paikot sa mesa, papunta sa direksyon ko. Huminto siya mismo sa tabi ng upuan ko. Tumingala ako sa kanya. Sa totoo lang, sabi ni Enrico sa isang boses na punong-puno ng awtoridad. Nagulat ako nang makita kita rito. Nawala ang ingay sa silid. Tumawa si Amalia ng pilit. Ah, anak ko si Elara, Judge. Siyempre, nandoon siya dapat. Hindi tumingin si Enrico kay Amalia. Sino ka ba talaga sa kanila? Tanong niya sa akin ng malumanay pero seryoso. Dahil ang Elara Marisca na kilala ko. Hinayaan niyang bitayin ang pangungusap. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging nakabibingi. Judge Enrico, maingat na sabi ni Amalia. Baka po nagkakamali kayo ng nakikilala. Hindi ako nagkakamali. Ang boses niya ay naging pinal. Ang boses ng isang judge na nagbababa ng hatol. Naaalala ko ang bawat abogadong humaharap sa akin sa korte. At si Attorney Elara Marisca ay 2 beses nang nag-argue sa harap ko. Nanalo siya sa parehong kaso. Doon na nagkaroon ng malaking lamat ang lahat. Ang topeng porselana ni Amalia ay tuluyan ng gumuho. Ang katahimikan sa loob ng aming dining room sa Laguna ay naging mas mabigat pa kaysa sa usok ng bulkang Taal. Tila tumigil ang pag-inog ng mundo. Nakita ko ang bawat detalye. Ang panginginig ng mga kamay ni Amalia, ang pamumutla ni Nico, at ang nanunuring tingin ni Judge Enrico na tila binabasa ang bawat kasalanang nakatago sa likod ng aming mga pader. Lahat sila ay naghihintay. Ako ang nasa gitna ng entablado, ang clerk, na biglang naging bida. Opo, Judge Enrico. Mahinahon kong simula. Walang bahid ng pagyayabang ang boses ko, kundi purong katotohanan lang. Ako po ang lead litigation attorney sa Marisca at Associates. Karangalan ko pong humarap sa inyong korte sa 2 pagkakataon. Parang may sumabog na bomba sa mesa. Si Nadine, ang mapapangasawa ni Nico, ay napabitaw sa kanyang baso. Sapat na para tumunog ito ng malakas sa china plate. Teka, Elara, abogado ka? Pero ang sabi ni Tita Amalia. Tumingin siya sa aking ina, ang mga mata ay puno ng kalituhan. Ah, siguro ay nagkamali lang si Judge. Pilit na tawa ni Amalia. Ang kanyang boses ay mataas, manipis, at halatang malapit na sa histerya. Masyado lang talagang masipag si Elara sa opisina, kaya baka napagkamalan siyang abogado. Administrative work lang siya, Judge, di ba anak? Tumingin sa akin si Amalia. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo at nagbabanta sa parehong pagkakataon. Isang huling utos. Magsinungaling ka. Lunukin mo ang sarili mo para sa pamilya. Pero hindi na ako ang batang 7 taong gulang na nagtatago sa likod ng florera. Hindi po ako nagkamali sa pandinigma at hindi po nagkamali si Judge Enrico. Ako po ang Attorney Elara na nanalo sa kasong civil rights 5 buwan na ang nakakaraan. Amalia. Ang boses ni Marisol ay malamig at diretsyo. Ibinaba niya ang kanyang napkin sa mesa nang may pinalidad. Sinabi mo sa amin na si Elara ay isang simpleng clerk lang. Bakit mo itatago ang katotohanan na ang anak mo ay isa pala lamang mahusay na abogado? Hindi makasagot si Amalia. Ang kanyang perpektong lipstick ay tila naging isang madugong marka sa kanyang mukha habang pilit siyang humahanap ng palusot. Sa gitna ng tensyon, si Marisol ay muling nagsalita. Sa pagkakataong ito ay nakatingin kay Nico. Kung nagsinungaling ka tungkol sa iyong anak na babae,
Paano kami makakasiguro sa mga sinabi mo tungkol kay Nico? Lumingon siya kay Nico. Ang kanyang tingin ay tila isang x-ray. Regional Sales Director ka ba talaga, Nico? O isa pang kwento lang ito mula sa iyong ina? Napayuko si Nico. Ang kanyang easy smile na nagustuhan ng lahat ay naglaho na. Ang kanyang balikat na dati ay tuwid na tuwid sa pagmamalaki ni Amalia ay bagsak na ngayon. Sales associate lang po ako. Halos pabulong na sagot ni Nico. Nagtatrabaho lang ako sa floor ng dealer. Ang pag-amin na yon ang naging huling hantungan ng gabing ito. Nakita ko ang sakit sa mga mata ni Nadine. Hindi ito tungkol sa titulo o sa pera. Tungkol ito sa pundasyon ng kanilang pagsasama na binuo sa ibabaw ng mga ilusyon. Nico, bakit? Tanong ni Nadine. Ang boses ay puno ng pait. Hinayaan mong paniwalaan ko ang lahat ng ito? Hinayaan mong maliitin ang kapatid mo sa harap namin? Nadine, sweetheart, makinig ka. Singit ni Amalia. Pilit na humahawak sa kamay ng dalaga. Gusto ko lang namang maging maayos ang lahat. Gusto kong makita ni na Judge na tayo ay sapat, na ang anak ko ay karapat-dapat sa inyo. Para sa kapakanan ni Nico ang lahat ng ito. Doon na sumabog ang lahat. Tumayo si Judge Enrico. Ang kanyang tindig ay punong-puno ng dignidad na hindi matitibag ng anumang drama. Ang katapatan, Amalia, ay ang pinakamahalagang pundasyon ng kahit anong pamilya. Sabi ni Judge Enrico. Kung wala iyon, ang lahat ay nakatayo sa buhangin. Akala ko ay pumunta kami rito para makilala ang mga taong makakasama namin sa buhay. Hindi ko akalain na manonood pala kami ng isang dula-dulaan. Judge, please, huwag po kayong umalis. Pagmamakaawa ni Amalia. Nagsimula na siyang umiyak. Ang mga luha ng isang biktima na siya rin ang may sala. Humarap si Judge Enrico sa akin. Attorney Ilara, ikinalulugod kong makita ka muli. Pasensya ka na kung kailangan naming umalis ng ganito. Pagkatapos ay tumango siya sa aking ama, si Mando, na nananatiling tahimik at bagsak ang balikat sa dulo ng mesa. Umalis sila. Si Nadine ay hindi lumingon kay Nico. Ang tunog ng pagsara ng pintuan ay parang isang hatol na guilty na umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Nang mawala na ang mga panauhin, ang maskara ni Amalia ay tuluyan ng nahulog. Humarap siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Masaya ka na ba? Sigaw niya. Sira na ang buhay ng kapatid mo. Sira na ang lahat ng pinaghirapan ko. Bakit hindi ka na lang nanahimik? Bakit kailangang ikaw lagi ang bida? Wala kang utang na loob. Tiningnan ko siya at sa unang pagkakataon, wala akong naramdamang takot. Wala ring galit. Tanging pagod lang. Hindi ko ito ginawa sa iyo, ma. Mahinahon kong sagot. Ang katotohanan ang sumira sa lahat, hindi ako. Pagod na akong maging maliit para lang magmukhang malaki ang iba. Pagod na akong magtago sa likod ng florera. Lumingon ako kay Nico na nakaupo pa rin at nakatitig sa kanyang pagkain. Brad, sana ay nakuha mo ang gusto mo sa gabing ito. Kinuha ko ang aking blazer. Hindi ko na hinintay ang sagot nila. Habang naglalakad ako palabas ng bahay namin sa Laguna, narinig ko ang hagulgol ni Amalia at ang pagsigaw niya kay tatay. Pero sa bawat hakbang ko palayo, unti-unting nawawala ang bigat sa aking dibdib. Ang bahay ng mga kasinungalingan ay gumuho na. At sa wakas, makakahinga na ako ng maluwag sa ilalim ng totoong langit. Ang highway sa hating gabi ay tuyot at malungkot. Habang binabaybay ko ang SLEX pabalik ng Makati, tanging ang mga puting guhit sa kalsada at ang malamlam na ilaw ng aking dashboard ang kasama ko. Nanginginig ang aking mga kamay sa manibela, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na ngayon lang kumakawala matapos ang ilang oras na pagpipigil. Hindi ko binuksan ang radyo, hinayaan ko lang ang katahimikan na bumalot sa akin habang unti-unting lumalayo ang Laguna sa aking rearview mirror. Sa loob ng 34 na taon, inisip ko na ang pamilya ay tungkol sa pagtitiis. Akala ko ang pagmamahal ay ang pagtiklop ng sarili mo
para magkasya sa maliit na espasyong ibinigay nila sa iyo. Inisip ko na kung sapat ang pasensya ko, kung sapat ang pananahimik ko, balang araw ay makikita rin ni Amalia ang totoong ako. Hindi ang bersyon na kailangan niya para magmukhang perpekto ang pamilya. Pero mali ako. Ang katotohanan ay hindi isang sandata na ginamit ko laban sa kanila. Ito ay isang salamin na hindi nila kayang harapin. Nang makarating ako sa aking kondo, naupo ako sa dilim. Ang telepono ko ay puno ng notifications. 14 na hindi nababasang mensahe. 3 mula kay Amalia. Ang una ay noong 9:47 ng gabi. Sinira mo ang lahat. Ang pangalawa, hindi sinasagot ni Nadine ang mga tawag ni Nico. At ang huli, sana masaya ka na. Binasa ko ang mga ito ng 2 beses at inilapag ang telepono. Wala akong nararamdamang saya, tanging lunas lang. Lunas dahil sa wakas, tapos na ang pagpapanggap. 4 na mensahe mula kay Nico. Salamat ha, Elara. Galit na galit si Nadine. Umiyak si Mama. Hindi siya tumitigil. Sana nanahimik ka na lang. Doon ko napatunayan na hanggang na ngayon, si Nico ay nananatiling bilanggo ng script ni Mama. Para sa kanya, ang pananahimik ko ang bayad para sa kanyang komportableng buhay. Sa mundo nila, ang pagsasabi ng totoo ay isang uri ng pagtataksil. Pero may isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Elara, si Nadine ito. Pasensya ka na sa nangyari kanina. Hindi ko alam na ganun ang nangyayari sa inyo. Gusto ko sanang makipag-usap sa iyo sa Martes kung ayos lang. At isang mensahe mula kay tatay, si Mando, na ipinadala kaninang madaling araw. Patawad, Elara. 2 salita. Higit pa sa naibigay niya sa akin sa loob ng 10 taon. Noong Martes, nagkita kami ni Nadine sa isang cafe sa Makati. Namumula ang kanyang mga mata. Sinabi niya sa akin na itinigil muna nila ang engagement. Sinabi ng mama mo sa mga magulang ko noong una pa lang na hindi kayo magkasundo dahil may personal issues ka, bulong ni Nadine. Ipinahiwatig niya na hindi ka matatag ang pag-iisip, kaya ganun na lang ang gulat ni Papa nang makita ka niya. Inasahan niyang makakakita siya ng isang taong wasak, pero ang nakita niya ay ang abogadong hinahangaan niya sa korte. Napangiti ako ng mapait. Ganoon kalayo ang kayang gawin ni Amalia para lang siguraduhin na walang maniniwala sa akin. 1 linggo matapos ang hapunan, tinawagan ko si Amalia. Sumagot siya sa unang ring pa lang. Elara, tatawag ka ba para humingi ng tawad? Tanong niya agad. Hindi, Ma. Tumatawag ako para sabihin ang mga bagong patakaran. Mahinahon kong sabi. Hindi na ako pupunta sa kahit anong family gathering kung saan hihilingin niyo sa akin na magtago. Hindi na ako sasagot sa mga tawag ng 2:00 ng madaling araw para lang sabihang itikom ang bibig ko. Mahal kita, Ma. Pero mas mahal ko ang sarili ko ngayon. Kung gusto niyo akong maging bahagi ng buhay niyo, kailangan niyong tanggapin ang buong Elara, ang abogado, ang matagumpay na babae, at ang anak mong hindi mo kailanman nagawang itago sa likod ng plorera. Narinig ko ang kanyang paghikbi sa kabilang linya. Gusto ko lang namang magmukhang maayos tayo, Elara. Ma, ang pagiging maayos ay hindi nagsisimula sa pagsisinungaling. Nagpatuloy ang buhay. Si Nadine at Nico ay naghiwalay na rin sa huli dahil napagtanto ni Nadine na hindi niya kayang pakasalan ang isang lalaking hinahayaan ng kanyang ina na gumawa ng sarili niyang katotohanan. Si Nico ay nagsimula ng mag-therapy. Isang hakbang na hindi ko inakalang gagawin niya. Si tatay, tumatawag na siya sa akin minsan para lang itanong kung kumain na ako. Maliit na hakbang, pero sapat na. Kagabi, inimbitahan ako ni na Judge Enrico at Marisol para sa isang hapunan sa kanilang tahanan. Walang script, walang itinakdang upuan, walang kailangang itago. Habang ipinapasa sa akin ni Marisol ang tinapay at tinatanong ako tungkol sa aking huling kaso, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Ang pagtanggap. Ang paggawa ng hangganan o boundaries ay hindi pag-iwan sa pamilya. Ito ay ang pagsasabi na,
Narito pa rin ako, pero hindi na ako maglalaho para lang maging komportable ka. Nakatingin ako sa labas ng bintana ng aking opisina sa Makati. Tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Ang card ko sa mesa ay nakasulat, Attorney Elara Marisca. Sa wakas, hindi ko na kailangan ng pahintulot ng kahit sino para maging ako. Malaya na ako. At sa unang pagkakataon, ang katahimikan sa paligid ko ay hindi na nakakatakot. Ito ay kapayapaan.